Sa gitna ng matinding kompetisyon at higit 120 na kandidata mula sa iba't ibang panig ng mundo, muling nagdingning ang pangalan ng Pilipinas sa entablado ng Miss Universe 2025 sa pamamagitan ng pambato nating si Atisa Manalo. Hindi man niya nakuha ang corona, ay muli naman niyang naibalik ang Pilipinas sa Miss Universe Top 5. Ito ang makulay na paglalakbay ni Atisa Manalo sa Miss Universe 2025. The Philippine Showbiz List presents Atisa Manalo's Miss Universe 2025 Journey. Atisa's show-stopping looks at Miss Universe 2025. Bilang kinatawan ng Pilipinas, hindi lamang ganda at karisma ang ipinakita ni Atisa, kundi pati na rin ang kanyang matinding pagpapahalaga sa kultura, fashion sense at professionalismo sa pageant stage. Mula sa kanyang send-off hanggang sa preliminary activities, bawat outfit niya ay may kwento at kahulugan. Pasabog ang OOTDs ni Atisa na talaga namang hindi maiwasang hindi pansinin at pag-usapan na tumawag pansin sa panlasa ng pageant fans. Taglay ang kanyang Monica Beauty, nagningning mula ulo hanggang paa ang kanyang fashion styles. Pagdating niya sa Bangkok, sinalubong siya ng mainit na mga Filipino at Thai fans na tila isang rock star. Para sa kanyang arrival look, suot niya isang sage green modern Filipina Thai outfit na may inspirasyon sa tradisyonal na baro o kamisa. Pinuri ng mga tagahanga ang kanyang kasuotan na sa simplicity at elegance. Isa sa mga unang hakbang sa pre-pageant ay ang official photoshoot at media appearances. Sa mga shoot na ito, nakitaan si Atisa ng professionalism at versatility sa iba't ibang tema at konsepto. Bilang pagsisimula ng kanyang kampanya para sa Miss Universe 2025, ipinakita ni Atisa ang kanyang glamorous at sexy na side sa isang gold-themed photoshoot. Nakasuot siya ng asymmetrical lamy dress, kumpleto sa gold gloves at nail extensions na may slick back na buhok at gold eyeshadow na sinamahan ng red lips. Kitang-kita din na pinag-isipang mabuti ng fashion team ni Atisa ang kanyang mga susuotin na bumagay sa mga dinadaluhan niyang event. Kabilang nga rin ang closed-door interview kung saan ay pinili ni Atisa ang blush pink sheer ensemble mula kay Jot Losa na may delicate floral appliques. Ang outfit ay nagbigay diin sa kanyang soft, feminine at youthful appeal habang nanatiling elegant at approachable. Dahil sa kanyang talambuhay at karanasan sa mga nakaraang pageant, itinuturing din siya ng media bilang isa sa mga pinaka-front-runner para sa titulo bago pa man magsimula ang kompetisyon. Samantala ang kampanya ni Atisa para sa Miss Universe ay kilala sa disiplina, strategic branding at consistent performance. Sa kanyang Beyond the Crown video entry, binigyang diin niya ang kanyang advokasya para sa edukasyon at pamumuno ng kabataan na hango sa kanyang karanasan bilang student leader at sa matagal na niyang hangarin na tulungan at itaas ang kalidad ng pamumuhay ng mga underserved communities. Atisa on Miss Universe 2025 Preliminaries. Habang papalapit ang Coronation Night, isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng kompetisyon ang mga preliminary rounds. Dito nandoon ang unang pagkakataon para ipakita ni Atisa kanyang tatag, ganda at visual storytelling sa entablado. Sa National Costume Competition, nagpasiklab siya sa makulay at detalyadong kasuotan mula kay Mac Tumang na pinamagatang Festahada Queen of Philippine Festivals. Ang kasuotang ito ay hango sa tatlong kilalang selebrasyon sa Pilipinas: Giant Lantern Festival sa Pampanga, Pahiyas Festival sa Lokban, at Panagbenga Festival sa Baguio. Binubuo ito ng 65,000 hand-cut petals, pinya fabric top na may bell sleeves, saya at panuelo, at sinamahan ng pineta headpiece at gold filigree details. Isa sa mga stand-out looks ng gabi at pinuri na sa pinag-isipang konsepto at maayos na pagkakagawa. Pagdating naman sa swimsuit round, nagpakita si Atisa ng kanyang kagalingan sa runway at kumpiyansa sa isang striking blue two-piece swimsuit. Nilagyan ito ng gold dangling earrings at nude heels. Humanga ang lahat sa elegance ni Atisa sa suot na sparkling midnight blue gown na dinisenyo ni Mac Tumang. Ang gown na pinamagatang Pink Tada ay inspirasyon mula sa Pink Tada Maxima o kilala rin bilang South Sea Pearl. Nagpakita si Atisa ng gracious at polished na walk na malinaw na nag-highlight sa kabuuang istruktura at galaw ng kanyang gown. Ang kanyang gown ay pinapalamutian ng shimmering sequins at crystal embellishments na nagbigay ng makinang na sparkle sa bawat hakbang. Pinalakas pa ng cascading golden floral appliques sa harap at along sa train ng gown. Kompleto ang kanyang look sa gold pearl earrings, necklace at bracelet na nagdagdag ng karangyaan sa kabuuang presentasyon. Atisa declares she will give her all in last pageant.
Isang araw bago ang Coronation Day, sa isang panayam ibinahagi ni Atisa na ibibigay niya ang lahat ng kanyang makakaya sa Miss Universe 2025, lalo na't ito na ang kanyang huling pagkakataon sa pageantry. Sinabi niya na tinitingnan niya ito bilang pagkakataon na isara ang isang yugto ng kanyang buhay at may dalang pressure ang pagsusuot ng sash ng Pilipinas na sa mga babaeng nauna sa kanya. Isa sa mga dahilan kung bakit nais sumali ni Atisa sa Miss Universe ay upang matupad ang pangarap ng yumaong lola niya. Anya, kung susuko siya, magiging kawalan ito ng katarungan sa kanyang lola. Dagdag pa niya, ipinapakita ng mga beauty queen ang mga kwento ng inspirasyon na nagtutulak sa iba na magsikap at magtrabaho ng mabuti. Ayon sa kanya, ang Miss Universe ay isa sa pinaka-impluwensyal na plataporma sa larangan ng pageantry at ang pagkakataong maging inspirasyon para sa iba na wag sumuko sa kanilang mga pangarap ay napakahalaga para sa kanya. Atisa is Miss Universe 2025 third runner-up. Sa ginanap na ika-74 na edisyon ng Miss Universe sa Impact Challenger Hall sa Pakret, Tutanburi, Thailand nitong November 21, 2025, naglaban-laban ang 120 ng mga kandidata mula sa iba't ibang bansa na naghahangad na iuwi ang Miss Universe crown. Katulad ng inaasahan, simula pa lamang ng kompetisyon ay ipinakita na ni Atisa ang kanyang galing, kaya naman marami sa Pinoy pageant fans ang kumpiyansang aabot siya hanggang sa finale round, kung saan niya ipapamalas ang kanyang talino sa pagsagot sa mga tanong ng judges. Ipinakilala ni Atisa ang bansa na may kahusayan at lakas sa opening portion ng finale at ginamit pa niya ang Pilipinas sa halip ng karaniwang English introduction. Kaya naman marami ang nagbunyi na makapasok siya sa top 30 na sa galing niya sa pagrampa at kanyang kumpiyansa. Mas lalo nagbunyi ang mga Pinoy na tawagin ang pangalan ni Atisa na kasama sa top 12. Ang anunsyo ay matapos ang pagpapakitang gilas niya sa suot na puting two-piece na may gintong metallic flowers na nakasabit sa kanyang balakang. Para sa huling segment ng evening gown, pinalingon ni Atisa ang lahat sa isang obra ni Val Taguba. Ang floor-length gown ay may mga silver na palamuti at mga dumadaloy na tulle na detalye. Isang palamuti sa leeg na may mga hiyas at isang pares ng pearl na hikaw ang kumompleto sa kanyang itsura na nagbigay ng kamangamanghang kombinasyon ng elegance and poise. Dito na pumasok si Atisa sa top 5. Agad pagkatapos maanunsyo bilang bahagi ng top 5, hinarap ng mga finalists ang mga palaisipang tanong na nakatuon sa mga isyong pandaigdig, pamumuno at papel ng kababaihan sa modernong lipunan. Ang segment na ito nagsilbing mahalagang sandali upang mas makilala ng mga manonood ang personalidad at advokasya ng bawat kalahok sa likod ng kanilang mga evening gown at pagtatanghal sa entablado. Hindi binigo ni Atisa ang lahat ng mga suporta sa kanya at nagbigay ng strong performance sa Q&A portion. Sa tanong kung ano magiging kontribusyon niya sa sangkatauhan bilang isang global ambassador, ipinaliwanag ni Atisa na nais niya maging pag-asa ng mga tao. Ibinahagi niya na nagmula siya sa isang mahirap na pamilya at nagsimula sa pageants noong 10 taong gulang upang makapag-aral at makatulong sa kanyang pamilya. Binanggit niya na kanyang tagumpay ngayon bilang Miss Universe ay bunga ng kanyang pagsusumikap, pagtsatsaga at pakikipaglaban para sa kanyang mga pangarap. Sa huling bahagi ng Q&A, lahat ng top 5 na kalahok ay tinanong ng parehong tanong kung paano nila gagamitin ang Miss Universe platform upang bigyan lakas ang mga kabataang babae. Sa kanyang sagot, ipinaliwanag ni Atisa na patuloy siyang nagtatrabaho sa Alon Academy at nais siyang palawakin ang mga oportunidad para sa mga kabataan. Ngunit sa pagtatapos ng kompetisyon, bigo si Atisa na masungkit ang ikalimasan ng Miss Universe crown sa bansa, kung saan nagtapos siya sa 3. pwesto. Si Fatima Bosch ng Mexico ang itinanghal na Miss Universe 2025. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!